Magre-record ako. Yan, hello, Seven Oak. Matagal-tagal tayo hindi nakapagkita. Again, this is Pastor Nino. And yung lesson na hindi natin na-tackle nung last time, yung lesson number 4, this is my son, si David, ay i-discuss ko sa inyo through video. So, tawag dito, nagkaguluhan kami sa schedule kasi nung last time, walang na-assign sa section ninyo. Alam ko po ko muna. Kagigising lang ng anak ko. Anyways, after the lesson, make sure na magawa niyo yung challenge, yung Facebook challenge. And gaya ng promise ko is, oh, magbibigay ako ng reward dun sa may pinakamagandang Facebook challenge. So, ang rule ay dalawa lang. Una is that, kailangan matag niyo yung account ko sa Facebook. Every challenge, starting lesson 4 hanggang lesson 10. Kailangan matag nyo ako. So, for you to do that, kailangan ma-add nyo ako sa Facebook. So, you have to find my profile at ask nyo na lang kay President. Ah, I-send ko na lang din yung link sa kanya. So, ma-add nyo ako, matag nyo ako. That's rule number 1. Rule number 2 is that maganda dapat yung application ninyo sa Facebook, yung Facebook challenge natin. So, pipili ako ng isa, starting lesson 4, na mananalo ng power bank. So, meron akong yan, 10,000 milliampere ito na power bank. Grabe, ginastos ko kayo ha. Ano to? Limang ganito. So, every week ay yun, may reward kayo. So, limang ganito and merong dalawa lang ito ha. Dalawang portable na Bluetooth speaker. Okay, so yan. Ayan. So, ayan, 7 weeks na, tama ba? 7 weeks, na may reward kayo sa akin. So, gandahan ninyo ha. Bawal mag-shortcut, bawal diretso sa last part ng video ha. Kailangan tapusin niyo yung video. Okay, so share ko na yung lesson sa inyo. Okay, so let me share my PowerPoint. Okay. So kung magkakasama tayo on-site, may papagawa sana ng activity sa inyo, unfortunately. Let's just imagine. So halimbawa, binigyan ko kayo ng chocolate Toblerone. Tapos, sabi ko pagkabigay ko sa inyo, ay kinain nyo agad. Then, habang inunguya yung gano'n, nung tiningnan nyo yung packaging ng Toblerone, nakita nyo expired. Anong mararamdaman mo, di ba? Na expired pala yung kinakain mo na chocolate. So, yun, di ba? Maano ka, masashock ka, grabe. Then, most likely, baka iluwa mo. Nung una, parang ang tamis-tamis, and then parang, huy, nung malaman mo expired, ano pala, parang may kakaibang lasa. So, nung una, hindi mo pinapansin. So, minsan, ay ganyan tayo pagdating sa relationships. Okay? Sunggab agad, tikim agad dahil sa kilig without considering the long-term impact. Tama ba? Ganun yung sunggab agad, pasok agad sa relationship. Sobrang excited ka sa simula, pero hindi mo alam na in the long run ay hindi pala makabubuti sa'yo. Okay? So, yan. Have you ever seen a couple on social media na sobrang sweet but later on nag-break up sila? May ginagawa kayong ganyan? Parang madaming ganyan, mga artista, no? And today, yun yung pag-usapan natin. We'll talk about relationship. But not that the kind that makes you feel kilig, but the kind that truly lasts. Yung talagang totoong pag-ibig. So, ang pag-usapan natin, lesson 4, hindi lahat ng kilig ay true love. So, making wise choices in love and relationship. Ang passage natin is 1 Corinthians 13:4-7. Sabi, love is patient and kind. Ganda ng description ng love dito. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable and it keeps no record of wrong or being wronged. Mali yung typo yan, okay? Love does not rejoice about injustice but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful and endures through every circumstance. So napansin nyo ba sa description ng love? Maganda eh. Hindi daw mayabang, hindi mapagmanda, okay, hindi popromote ng mga maling ginagawa. So yun to ang pag-ibig. May napansin ba kayo dito? Walang sinabi that love is kilig. Tama ba? Sabi doon, true love is what? It is patient, it is kind, it endures. Tama ba? Hindi siya pang momentary excitement. So, how do we recognize kung ang pag-ibig ay hindi lang basta-basta kilig? How do we recognize and pursue true love? So, yun yung pag-usapan natin. I think tatlong bagay ito. So, ang totoong pag-ibig, true love, choose wisdom over impulse.
Ang totoong pag-ibig, pinipili ang karunungan, hindi ang pabigla-biglang desisyon. Okay, tandaan nyo, hindi lahat ng nararamdaman mong tama ay talagang tama. Tama ba? Ay sabi ng Proverbs 19:2, enthusiasm without knowledge is no good. Haste makes mistakes. Ang nagmamadali daw ay laging nakakakamali. Ah, yung excited ka, nang iyong pinag-isipan, okay, nagkakaroon ka ng maraming problema dahil sa ganyang attitude. So marami nagmamadali sa pagpasok ng relasyon dahil kinilig. Pero soon, kapag nawala na excitement, nagugulat sila yung akala nilang love impulse decision lang pala. Okay, so tingnan natin yung yung chart ng infatuation. Ano yung infatuation in Tagalog? Paghanga, okay, or crush. So, anong kaibahan ng crush sa lust o yung pagiging pagnanasa ng laman, di ba? Tagalog na Tagalog, saka true love. So, i-compare natin yung tatlong bagay na yan. So, let's break it down, understand the differences, okay? So, tingnan natin, ang infatuation, lagi yung tatandaan, yung crush, mabilis dumating, mabilis ding mawala. Tama ba? Yung last naman, nakafocus lang yan sa physical attraction. Kasi yun lang talaga habol nila, 'di ba? Yung hugis ng katawan mo, 'di ba? Yung ganda mo, yan. So yun yung last. Pero ang true love, nagpapasensya at nagmamahal ng tapat. Okay? So hindi lang siya nakatingin sa physical hindi lang siya physical attraction, hindi lang siya emotion, kundi meron talagang patience kahit makita niya yung mga mali sa'yo. Okay, mamahalin ka niya ng totoo. Okay? Infatuation naman, crush ko siya kasi pogi. Ang last, gusto ko siya kasi hot. Pero ang true love, mamahalin kita sa hirap at ginhawa. Ang crush, pag tapos na ang kilig, tapos na rin ang relasyon. Ang last, pag hindi na masaya, next, please. Ang true love, kahit mahirap, pipiliin pa rin magmahal ng tama. Diba? Infatuation, nagiging selfish kapag nawala ang kilig. Ang last, hindi interesado sa tunay na commitment. Ang true love, may layunin at direksyon ayon sa Panginoon. Kaya ang totoong nagmamahal, hindi lang yan basta may pang-display siya sa mga kaibigan niya. Kundi talagang liligawan niya hanggang sa maging kanyang asawa. Kasi kung ang babae o ang lalaki ay sasagutin mo o ang babae liligawan mo, nang hindi marriage ang purpose mo, para saan? Para saan ang relasyon? Ano yan? Parang damit na pag ayaw mo, papalitan mo na. Dapat pumapasok sa relasyon kasi gusto mo yung tao na mapangasawa. And syempre, dapat nasa tamang edad ka na. Humihingi ka pa ng baon sa magulang mo, tapos pinag-iisip mo, asawa agad, di ba? Ano pa, infatuation, parang candy, matamis pero hindi nakakabusog. Ang last parang junk food, malasa pero walang sustansya. Ang true love parang home cooked meal, pinaghirapan pero satisfying. Tama? So, think of it as buying a new phone. Di ba, bumili ka ng bagong phone. Excited ka kasi bagong labas. Kaya binili mo agad kahit hindi mo pa na-research yung specs. Pero after a few weeks, may nakita ka mas magandang phone nang hinayang ka na. Parang ganun. Nadadala ng impulse, nadadala ng kilig, excitement, but later on, pinagsisisihan mo. So, the implication or application sa atin is that, una, you don't enter a relationship out of impulse. Seek wisdom first. Hindi porke nagandahan, hindi porke kinilig, pasok agad sa relasyon. Pangalawa, hindi dahil masaya kayo ngayon, ibig sabihin ay handa na kayo mag-commit. Tama? Hindi nakabase agad sa relationship, sa emotion, kasi emotion pa bago-bago. So, think of the red flags. Kapag minamadali ka agad sa relationship, red flag yan. Tama ba? Sagutin mo na ako, di ba? Hindi, huwag natin patagalin. Alam mo naman, you love me, I love you, tayo na. Pag ganyan, red flag yan. Hindi yan true love, pasensya na. Pangalawa, kapag hindi mo na pinag-pray, di ba? Wala yung basta-basta ng Panginoon eh. Ba, kayo lang yun eh. Pangatlo, kapag puro kilig lang ang basehan ng decision mo sa pagpasok sa relasyon. So, hindi siya true love. Pwedeng infatuation, pwedeng lust lang siya. So, we are seeking true love. Kasi later on, ayaw natin ng paiyak-iyak tayo dahil, mahal ko siya. Tapos, di ba, pinagpalit ka, di ba? We want an experience na talagang, di ba, minahal tayo at mamahalin natin yung tao. Okay, so, ang unang uh, makikita natin sa true love is true love choose wisdom over impulse. Pangalawa, true love choose purpose over play. Okay? Pinipili ang pag-ibig na may layunin. Okay? Hindi nakikipaglaro lamang. Lagi niyo tatandaan, love is not a game. It has a greater purpose in God's plan. Sabi ng Amos 3:3, can two walk together unless all they are agreed. Diba? Hindi makakalakad ng maayos kung magkaiba kayo ng direksyon. Tama?
Hindi lahat ng relasyon tandaan mo ay tama para sa'yo. Hindi lahat kasama mo sa paglalakad sa tamang direksyon, merong mali ang direksyon nila. So imagine you and your friends are on a road trip. Ang saya, maraming tawanan at puno ng excitement. Pero habang tumatagal, napansin mo walang direksyon yung biyahe na ginagawa nyo. Hindi gumagana pala si Waze. Walang malinaw na destinasyon. Masaya sa simula pero kalaunan napagod ka lang, nag-ubos ng gas at wala kayong pinatunguhan. Ganon din ang relationship na walang layunin. Pwedeng masaya ka ngayon, pero kung hindi malinaw ang direksyon, mauuwi lang ito sa pagod, sakit at sa panghinayang. Tama? So application, before entering a relationship, saan ba pupunta ito? Dapat malinaw yun. Halimbawa kung may manliligaw, di ba? O di ba, magpapaligaw, di ba? Saan ba pupunta ito? Baka mamaya naglalaro lang tayo. Okay? Are we helping each other grow in faith and purpose? Tama ba? Nakakatulong ba tayo para mag-grow? Baka may nung nagkaroon ka ng girlfriend, ng boyfriend, pambira, nag-cutting classes ka na, bumaba na yung grades mo, di ba? Hindi ka na sumusunod sa magulang mo, nag-ano na kayo, naglalakwat siya, uuwi na hating gabi. So, anong purpose? Anong purpose? Hindi siya laro, di ba? So, before entering a relationship, you think about these things. Ano yung mga red flags? Kapag puro laro at kilig pero walang plano sa future, red flag yan. Wag yan. Nako, itaboy mo yan. Pangalawa, kapag hinihila ka palayo kay Lord instead na papalapit sa Kanya, yan napakaganda. Kapag you're getting closer to the Lord dahil sa relationship mo, that's very good. Pero pambiran mo naging kayo, nawala ka sa church, may problema tayo dyan. May pangatlo, kapag hindi ka na nagsiserve kay God dahil sa relationship. Yan yung sinasabi ko. Bawa, di ba? Gusto mo mag-church, hinihila ka palabas, di ba? Yun, that's a red flag. Okay? So, yun yung pangalawa. Pangatlo at panghuli, ang totoong, marirecognize mo ang totoong pag-ibig when you choose character over chemistry. Okay? Ayan, ito pala, i-quote ko lang to. God's design for love is not trial and error, but a covenant that leads to marriage. Pangatlo, yan, choose character over chemistry. Piliin ang mabuting pagkatao higit sa connection o yung chemistry or yung magka-jive kayo, tama ba? Chemistry is a spark, but character is the foundation. Sabi ng Proverbs 31:30, charm is deceptive and beauty does not last, but a woman who fears the Lord will be greatly praised. Okay, so mahalaga yung attraction, yung charm, di ba? Pero mas mahalaga yung integrity and values ng isang tao. Sa mata ni Lord, mas mahalaga yun, definitely. Kasi minsan mga tao nakatingin lang sa haba ng buhok, sa kutis, sa balat, di ba? Sa ganda or sa gwapo. Hindi ganun. Mas mahalaga yung character. Choose character over chemistry. Okay? So, isipin niyo isang bahay. Think of a house. Kahit gaano kagandang exterior ng bahay, kung mahina ang pundasyon, babagsak din ito sa bagyo. Tama? Ganon din ang relationship. Hindi sapat ang chemistry lang. Ganda lang. Okay? Character is what keeps a relationship going. So, ang application natin, don't just ask, swak ba kami? Hindi lang basta ganun yung tinatanong. Okay? Ang tinatanong natin, does this person have godly character? Yung mga tao na gustong-gusto nila yung ano, maginoo daw pero medyo bastos. Sus, Mario. Kakaproblema ka dyan. Kaya maraming relasyon na nasisira. Ganun eh. Bastos eh, di ba? Walang magandang character yung tao. Naughty. Mamukat mo, pambirang tatlo na kayo, may third party na, di ba? So, you want someone who fears the Lord. Kasi sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang tao na may takot sa Diyos, hindi gagawa ng mali. Kaya pag nagdesisyon siya, laging maayos, laging tama. So does this person make me love God more? So hanapin mo yung ganung tao na pag naging kayo, mas lalo ka napapalapit sa Panginoon, mas lalo mo minamahal si Lord. Okay? So ano mga red flag? Walang respeto sa iyo at sa pamilya mo. So, huwag niyong gayahin yung iba na bira, alam na ng buong barangay na boyfriend mo to, na girlfriend mo to. Magulang mo, hindi pa alam. Huwag kayong mag-entertain ng ka-relationship na hindi respeto sa pamilya. Sino nagpakain sa'yo, di ba? Sino nagpalaki sa'yo, nagbihis sa'yo? Magulang, tapos hindi mo kikilalanin yung magulang bago mo ligawan yung tao. That's wrong. Kaya nga, Filipino culture, maganda eh, di ba? Meron tayong pamamanhikan. Hindi basta-basta pumapasok sa relationship, hindi basta-basta sinasagot. Kailangan maghihirap ka muna, kilalanin mo na yung pamilya, magsilbi ka muna. Kasi by doing so, na itataboy mo yung mga walang planong maganda sa'yo. Tama? Kaya ako, nung naligaw ako sa girlfriend ko, unang-una, nagpaalam ako sa tatay. Takot ako kasi ang tapang ng tatay. Tanghaling tapat dumating ako. May dala akong donut, galing akong Laguna. Biro mo, Valenzuela, Laguna. Sabi ko,
Pastor Ed kasi pastor yung tatay ng asawa ko. Pwede po ako umakyat ng ligaw, pero yung tuhod ko nanginginig. Di ba? Pero may isang lalaki na gustong diskartehan yung asawa ko that time. Hindi tumuloy kasi takot sa tatay. Gets nyo? So kung hindi niya kaya respeto yung pamilya, hindi niya kaya respeto yung magulang, red flag yun. Walang planong maganda sa iyo. At pangalawa, walang integrity, madaling magsinungaling. Yan. Di ba? Pag walang integrity yung tao, tontuwa ka pa, naughty, ganyan. Opo, sakit sa ulo yan. Laging inuuna ang sarili. Yan, selfish. Yung ibang relationship ganun, parang pansinin mo ako, ilibre mo ako, ganyan. Dapat ang true love is a two-way street, hindi siya one way lang. Hindi puro papunta lang sa kanyang attention or yung effort. Dapat parehas ang bibigayan. Pang-apat, hindi committed sa relasyon. Yan, iwasan niya. Okay? So, nagigets yung pinupoint natin. Yun yung totoong pag-ibig. Hanapin mo yun. At hindi yun isang diamante na mapupulot mo lang sa tabi-tabi. Kaya nga kanina, you have to pray for it. You have to use your wisdom. Okay? Hindi basta-basta pumapasok sa relasyon. Kaya maraming pa iyak-iyak dyan. Pasok ng pasok. Tama? So pray for guidance before committing and counsel yung payo before committing into a relationship. Be sure that the person you're considering will help you become more like Christ, not just someone who makes you feel good at the moment. So let me ask you, did you know that toy sales increase when divorce rates go up? Alam niyo ba yun? Na ayon sa pag-aaral, kapag dumadami ang naghihiwalay ng mga mag-asawa at mga yun, na mag-asawa, ay tumataas ang presyo ng tumataas ang benta ng mga laruan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi when families break apart, children crave love. So parents and grandparents buy them toys to try and fill the gap. Okay? So dahil naghiwalay yung mga magulang, yung mga anak naghahanap ng atensyon ng pagmamahal. Kaya dumadami ang binibiling laruan para iniisip nila magiging kapalit yon dun sa longingness ng mga bata ng tunay na pagmamahal. But remember this, no toy, no relationship, no momentary kilig can replace the love that we truly need. Sino naniniwala hindi kayang palitan ng laruan yung totoong pagmamahal na hinahanap ng bata? Tama ba? Di ba? Walang makapapalit. Hindi kayang i-replace ng toys yung longingness nung bata na siya ay tunay na mahalin. But I have a good news for you. Kasi Jesus sees you are longing for love. Alam ni Lord yan. Alam ni Lord kung naghahanap ka ng tunay na pagmamahal. He knows your struggles, your loneliness, and your heart, and your broken heart. Kasi kaya maraming pumapasok sa relationship, to be honest. Kasi, yun, they're longing for love. Minsan, di nila makita sa loob ng tahanan, di nila makita sa mga magulang. They don't feel that they're loved inside their homes. Kaya papasok sa relationship, hoping na yung hinahanap nilang pagmamahal ay matagpuan nila sa mga tao umiibig sa kanila, dumidiskarte sa kanila. But in reality, maraming hindi. But I want you to know Jesus knows your heart. And He can fill the gap, the longingness that you have for love. He loves you more than anyone could ever do. So, yung pagmamahal ni Lord. Kung naghanap mo pagmamahal mo sa tao, unahin mo kay Lord. Hanapin mo. Kasi siya yung makakapag-fill ng malaking gap sa heart natin. I want you to know that on the cross, okay, He stretched out His arms. Binuka niya yung kanyang mga braso at mga palad to tell you that I love you this much. Ganun yung pagmamahal ni Lord. He died and rose again, not just to save you, but to give you a love that is real, lasting, and unconditional. So, ang prayer ko, talagang makilala niyo si Lord. Hanapin mo niyo yung pagmamahal na kailangan mo sa Kanya. Kasi He can fill the gap in your heart. So if you've been longing for love in all sorts of places or in wrong places, I want you to invite Jesus in your life to experience His true love. It's just not just about kilig or temporary thrill. It's about knowing that you are loved, fully accepted, and never alone. I want to invite you to accept Jesus in your life, and I want you to pray with me right now. Pigi tayo. Lord, salamat po sa lesson namin. Tinuturo mo sa amin na if we are longing for love, matatagpuan po namin sa iyo. I pray God na maging matalino kami sa pagpasok sa relationship. Matutong maghintay, matutong manalangin muna, matutong gamitin ng utak, Lord, ang wisdom, Lord, sa pagpili ng mga sasagutin at ng liligawan. Hindi magmadali. Unahin ang pag-aaral.
unahin Panginoon ang mga bagay na para sa aming kinabukasan. Makapaghihintay ang mga tamang bagay sa tamang panahon. I pray Lord na yung loneliness na hinahanap namin, hindi namin sa tao hanapin, kundi sa iyo namin. For you are true love. Salamat for what you did on the cross for us. Thank you for telling us that we are important, we are valued, that you have a great plan for us. Salamat po. We believe that you loved us. That's why we open our hearts right now. Binuksan namin ang puso sa iyo. Tinatanggap ka bilang aming Panginoon, tagapagligtas. Punuin mo kami ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. So ito na, challenge na tayo. Ayan. So hopefully na binato na kayo na ang pag-ibig na totoo ay hindi basta-basta natatagpuan. Ginagamitan ng wisdom, ng panalangin, higit sa lahat ay inuuna ang Panginoon. Alright? So lesson, challenge. Okay. Facebook challenge, mag-post ng picture ng listahan. So gagawa kayo ng listahan, pwedeng sa papel, pwedeng sa cellphone, tapos pipicturean nyo yun. Yung listahan ay mga non-negotiable mo sa isang future relationship. Pag sinabing non-negotiable, ito yung hindi talaga pag sinabing non-negotiable, ano ba po sinabi na negotiable? Automatic yun. I mean, ay, hindi mo pwedeng mawala sa listahan. Ano yung hinahanap mo sa isang future relationship? So, example, lalaki na he loves God more than anything. Ay, hindi mo na isulat yung lalaki mo eh. Ito yun, respects me and my family. Okay, faithful and committed, supports my purpose, kind and selfless, committed in the long run. So, yan yung mga example. Lista kayong mga apat. Okay na yun, apat, lima. Ganyan. So, ang nakalagay doon sa papel, nakasulat, here's my non-negotiable list for a future relationship. So, lima. Pag nasulat nyo na sa papel, picturean nyo. O kaya naman, i-type mo sa dalawang phone gagamitin mo. So, naka-type sa phone, ito yung non-negotiable ko in future relationship o 3 for 5, picturean mo yung note app na yun, yung cellphone na yun. Then, ang caption, so, ano yun yun yung picture yung listahan yung picture. Then may caption, true love is worth the wait, hindi ko ibababa ang standards ko para sa isang relasyon na hindi ayon sa plano ni Lord. I'd rather wait for God's best than rush into the wrong relationship, hindi lahat ng kilig true love. Tapos hashtag godly standards, true love waits, hindi lahat ng kilig true love and progressive life program. Okay, so again, you have to tag me. Kailangan itag niyo yung Facebook account ko para makita ko kung sino yung mga nagpasa. And then, mag-a-announce ako ng, ano kaya, Webes. Hindi, sa klase. Sa klase ko na yan, kung sino yung manana. Okay? So, thank you everyone. Hopefully, ay gawin nyo agad yung application. Siguro hanggang bigyan ko kayo hanggang Tuesday. Hanggang Tuesday night, ha? Kailangan magawa nyo hanggang Tuesday night. Okay? Tapos pipili na ako doon. The reward will be given on Friday. Thank you everyone. God bless. This is Pastor ninyo. Adyo ka. Bye-bye. God bless.